Ang CCTV o Closed Circuit Television ay unang na-develop noong June 1927 ng isang Russian physicist na si Leon Termin. At ginamit din ito noong 1942 para ma-monitor ang launching ng V2 rockets na inimbento ng Germans. Ngunit sa ating bansa ay na-introduce lamang ang paggamit ng CCTV ilang taon pa lamang ang nakakalipas. Noong 2014, ang Quezon City ay nagsimulang mag-implement ng No CCTV, No Business Permit na policy. At dahil nga sa malaking role ng CCTV sa mga pag-solve ng mga kabi-kabilang krimen sa ating bansa, ay na-required na ito na ikabit sa lahat ng mga barangay nationwide, lalo na nga sa mga public areas. Malaki din ang naging role ng CCTV para sa pagresolba ng malalaking krimen sa ating bansa sa mga nakalipas na taon. Ang kwento po na aking ibabahagi ay ang pangyayaring kasalukuyang pinag-uusapan pa rin ng karamihan. Ito ay ang kahindik-hindik na sinapit ni Kimberly Achas sa kamay ng lalaking kanyang minahal at ama ng kanyang anak. Ano nga ba ang naging role ng CCTV sa mga huling sandali ng buhay ni Kimberly? Bago ko po simulan ang ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. Noong March 11, 2023, ay may isang video ang mabilis na kumalat sa social media, kung saan ay makikita mo ang ginawang pananakit ng isang lalaki sa isang babae at nakuhanan din sa video ang isang bata. Dahil dito ay agad itong nakakuha ng sari-saring reaksyon sa mga netizens, lalo na nga sa mga kababaihan. Ang nasabing video ay kuha mula sa isang surveillance camera noong March 9, 2023, nang ganap na alas 3 GMT ng hapon sa Purok 9 sa Poblacion Sur, Don Carlos, Bukidnon. Ang nasabing video ay may haba na 7 minutes at 11 seconds. At kahit na sino ang makapanood, ay sigurado akong manggigigil ka at manginginig sa galit dahil sa talaga namang hindi katanggap-tanggap ang ginawang pananakit ng suspect sa biktima. Kinilala ang biktima na si Kimberly Achas na nagdiwang lamang ng kaarawan noong February 16. Ang 22 years old na si Kimberly ay kasalukuyang third-year college student ng Don Carlos Polytechnic College at kumukuha ng kursong BE Ed o Bachelor of Elementary Education. Siya ay residente din ng nabanggit na lugar. Ang suspect naman ay ang 27 years old na ka-live-in partner nito na si Edson Hamisola at ang kanilang 9 months old pa lamang na anak. Ayon sa kapatid ni Kimberly na si Rovel Achas, sa naging panayam ng mga staff ng Rafi Tulfo in Action, ay 2 years pa lamang na nagsasama si Kimberly at Edson. At nang tanungin kung may history ba ng parehong insidente, mula nang magsama ang dalawa ay sinugot nito na wala. Wala din umanong na ikukwento si Kimberly sa pamilya na problema nila ng kinakasama. Mula nang magdesisyong bumuo ng pamilya ay nanirahan ng dalawa sa bahay nila Edson bilang siya ang lalaki. Nang mangyari ang krimen ay may mga kasama naman umano sa bahay ang mag-asawa. Ngunit pinalabas umano ang mga ito ni Edson at sinabing mag-uusap lamang silang mag-asawa. Ayon pa kay Rovel, sa kanyang pagkakaalam ay nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa dahil sa nais umanong kunin ni Kimberly ang anak para ipahilot dahil sa ito ay may pilay. Ngunit hindi pumayag si Edson na noong mga oras na yon ay lunod sa alak at maging sa pinagbabawal na gamot, base na rin sa naging pahayag nito sa panayam ng mga pulis. Ayon sa mga pulis na rumisponde sa crime scene, ay nakatanggap sila ng report noong March 9 dahil sa ginawa umanong pang-hostage ng isang lalaki sa kanyang asawa at anak. Agad namang rumisponde ang Don Carlos Police sa nasabing pangyayari at nang makarating sa lugar ay hindi pa nila nagawang ma-penetrate ang bahay dahil sa naka-double lock ito mula sa loob at ayon sa ilang mga report ay gawa sa bakal ang pintuan. Kaya naman para makapasok ay sa bubungan ng bahay dumaan ang mga kapulisan at doon na nga nila nakita ang nakapanlulumong kalagayan ni Kimberly.
Nang kanila itong madatnan ay humihinga pa ito, kaya naman ay agad nila itong isinugod sa Don Carlos Doctors Hospital. Ngunit diniklara ito ni Dr. John Mark Reynold Balaba na wala ng buhay upon arrival. Si Kimberly ay nagtamo ng maraming mga sugat at bugbog sa kanyang katawan, at ang 16 na saksak sa kanyang lieg ang naging sanhi ng kanyang kamatayan. Samantala, ay sinubukan pang tumakas ni Edson ngunit agad din siyang napasakamay ng mga kapulisan sa tulong na din ng mga barangay officials sa kanilang lugar. Ang CCTV footage ay napasakamay ng mga pulis na siya umanong kanilang gagamiting probe para sa pagsasampa dito ng kaukulang kaso. Sa ginawang primary investigation ng mga kapulisan ay napag-alaman nila na si Edson ay dumaan na sa isang rehabilitation program sa Manila. Ngunit nang makalabas ay muli itong bumalik sa bisyo, lalo na nga na magtrabaho ito sa Bosco Side sa Quezon City. Ayon din sa ilang kaibigan at kakilala nito ay malakas itong uminom ng alak. Umamin din siya sa mga pulis na siya ay gumagamit ng pinagbabawal na gamot nang gawin niya ang krimen. Nag-positive din si Edson sa isinagawang test. Sa kasalukuyan ay nasa custody siya ng Don Carlos Municipal Police habang pinoproseso pa ang kaso na isasampa sa kanya. May ilang larawan pa nga ang lumabas sa social media kung saan ay sinuotan nila ito ng helmet sa kanyang ulo dahil sa hinahampas umano nito ang ulo sa pader sa kanyang selda. Marahil ay dahil sa sinisisi niya ang kanyang sarili sa kanyang ginawa. Magsisi man si Edson ay huli na dahil sa hindi na nito maibabalik ang buhay ni Kimberly. Maaga niya ding tinanggalan ng kalinga ng isang ina ang kanyang anak. Sa isang interview sa ama ni Kimberly ay sinabi nito na itutuloy nila ang pagsasampa ng kaso kay Edson. At nang tanungin naman tungkol sa kumakalat na sensitibong video ay sinabi nito na mas mabuti na kumalat ang nasabing video at mapanood ng karamihan kung papaano pinatay ng walang pusong lalaki ang kanilang anak para umano hindi na ito pamarisan. Si Kimberly ay dadala sa kanyang huling hantungan ngayong araw ng March 19, 2023. Minabuti nang hindi ko po ipakita ang CCTV footage dahil po sa sensitibo nitong nilalaman. Gayunpaman ay makikita mo pa rin ito sa social media kahit pa nga binura na ang original copy. Samantala, ayon naman kay Police Colonel Reynante Reyes, ang Provincial Director ng Bukidnon, ay pinuri nito ang ginawang pagresponde ng mga tauhan ng PNP sa crime scene. Dahil sa mahusay at mabilis na aksyon, hinikayat din niya ang publiko na laging maging mapagbantay sa kanilang paligid at agad na iulat ang sinumang kumilos sa kahina-hinalang paraan o kung may pagbabanta sa anumang paraan. Sinabi din niya na ang pagtutulungan at suporta ng komunidad ang susi upang maging ligtas na lugar ang Bukidnon. Sana po ay nagustuhan niyo ang malungkot na kwento na akin pong ibinahagi. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.